may payo doon sa mga lawyer. Di ba? Doon sa mga lawyer o mga senator judge. All lawyers. Si Cheese, lawyer yan. Di ba? Sino pa ba mga lawyer doon sa sa loob ng Senado? All lawyers should know. Ay, si Batorni. Ay, dapat alam mo daw to, Bato, ha? Oh, si Binoyni. Uy, mga lawyer. Oh. Dapat alam nyo daw to, ha? Batorni at Binoyni. All lawyer should know this legal maxim. Expressio unius es exclusivo alterius. What the law does not include, it excludes. Walang remand, walang dismiss. Ang nakasaad lang doon sa konstitusyon ay pagpirma ng 13 senador. Ay sige, dali-dali, agad-agad kayo. No? Naumpisahan yung impeachment trial na yan. Kinilig naman ako dito sa sinabi ni Maymay de Guzman. Boss Mark, hawig mo si Alden Richard. Diyos ko po, kulay pa lang ho, mga kababayan. Ano yun? Gatas yun. Tayo ho, kape na may ayan ho, almond milk. Ganun lang ho kulay natin. Baka magalit yung mga DDS. Sabihin nila, pangit-pangit yan eh. Kung ano daw, yung wala sa nakasulat sa batas, wala yon, hindi kasama yon, hindi pwedeng isama. Di ba, Batorni? Batorni. Oh, ano ang gusto ni Batorni? Dismiss. Napasigaw pa habang sinasabi. Di ba? Habang sinasabi, this impeachment trial shall dismiss. Gumanon pa si Bato. Napasigaw pa ho, mga bossing. Mamaya baka mapasigaw si Bato de la Rosa doon sa susunod nating itatapik ho, mga kababayan. Di ba? Eh wala eh. Kung ano-ano ho ang pinapasak nitong mga senador ho natin. No? Pinagmumukhang tanga ang mamamayang Pilipino. Kaya po pati mga universidad, pumapalag. Pati po Makati Business Club, pumapalag. Diba? Sabi ni Bo Pascual, breaking news daw. Ombudsman asked Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential fund misuse, raps filed by the House of Representatives. Oh. Nako, kung ano-ano na po yung mga pinagpapaikot-ikot nitong mga senador natin na ito, mga kababayan. Napakalinaw po. Iisa lang, no, ang nakasulat doon. Shall forthwith, agad-agad. Pero yung agad-agad ho nila, mga bossing, sige, pinasa ng February 5, February 5, sabi ni Chis Escudero, naku, sa ano na lang, sa Junto na lang, no, recess na kami, pahinga na kami. Sabi ni Deo, dito, doser na, dapat dyan sa 18 senador, itapon sa Iran. Sa ADOS na lang. Nung dumating ho yung ADOS, ayun, iniusog ulit. Di ba, mood covers? Nung pagdating, nung 11, remand naman daw ho. Ibinalik naman sa Kongreso. Biruin nyo yung estilo ho nila, mga kababayan. Alam na alam at kitang-kita ho. Di ba? Kaya nagagalit naman po yung mga kapwa natin Pilipino, yung taong bayan. Tapos magpapalabas pa sila, meron pa silang mga kung ano-anong sasabihin. Eto, 50% ng mamamayang Pilipino ang ayaw sa impeachment. Naku po, wala naman 50% ang DDS. Yung 32 million na ipinangangalandakan ho nila, wala na po yung bilang na yun. Dahil isa po ako doon sa 32 million na bumaklas ng suporta sa kanila. Ilang milyon po yung kagaya ko. Malamang dyan sa comment section, napakadami din po. Nakagaya ko, di ba? Na nagsawa doon sa kaka-fake news ng dating Pangulo. Adik si Marcos. Meron tayong presidente adik. Tapos wala namang maipakitang ebidensya.
Sabi ng PIDEA, wala pong katotohanan niya sinasabi niyan. Wala sa listahan namin ang Pangulong Marcos. Oh. Kaya mababawasan talaga sila. Ang numero na lang niyang mga yan, 20,000 na lang ho, mga bossing. Kung ano yung nakita nyo na numero ni Bato de la Rosa, yun na lang po ang DDS. No? Yung kay Bongo, hindi naman pwedeng yung sabihin lahat DDS kasi merong mga nagsasabi na government supporter kami, kaya lang nauto kami ni Bongo dahil do sa dahil sa Malasakit Center. Ang estilo pala ng Bongo kapag may mga inauguration daw ho, pupunta doon. Tapos magre-ribbon cutting. Tapos ipapamukha na daw. Sabi ipapamukha na daw ho na sa kanya yung proyekto. Malasakit na daw ho yun. Government fund naman pala. PCSO, etc. Mga PhilHealth. Ay, nako. Kaya hindi natin pwedeng pagbasihan doon sa bilang ng mga DDS yung kay Bongo kasi merong mga may mga government supporter yung akala nila mismong malasakit ang nakatulong sa kanila, yung pala gobyerno pa din. May mga bumoto daw sa kanila kay Bongo. Yung kay Bato, yun mismo, 20 million. Biruin nyo ilan yung natapyas? 12 milyones. Hindi naman po kasi ganun kabobo ang mamamayang Pilipino. Alam nila kung puro kasinungalingan lang. Puro kasinungalingan sinasabi, susuportahan mo pa? Di ba? Siyempre, hinto ka na. Hindi naman tayo bugok na, ito, alam mo ng fake news yung sinasabi nitong mga vlogger na to. Sige, pakalat ko pa din to. Kasi ayaw ko kay Marcos. Mas gusto ko si Duterte. Idol ko kasi yan. Di ho ba? Mga kababayan, hindi po ganun ang mamamayang Pilipino. Kakaunti na lang po sila. Yung ilang beses na silang pinalamon ng fake news ng mga vlogger nila, sige, pa din. Sunod pa din. Okay pa din. Sila nakikisali ng magpakalat ng fake news. Wala na yun. Hindi na kayo para sa bayan nun. Para kay Duterte na lang kayo nun. Para maiuwi nyo si Duterte. At para manatili sa kapangyarihan si Sara Duterte. Yun na lang ang pinaglalaban nyo. Hindi na para sa bayan. Di ba? Sabi ni Arman Raquinho, noong nanalo si FPRRD 16 million, bakit na doble ang boto ni Sara Duterte? Siyempre, sumuporta. Di ba? Sumuporta ang mga loyalista. Sumuporta ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya na doble. Ngayon, balik na lang dyan sa 20 milyones. 2 days before the election, sabi ni Just Monet, namigay pa pang merienda team ni Bato. Di wow. Sabi ni Diego, correct ka, Sir Mark. Isa ako sa 32 million bumoto kay Sara, ngunit kumalas ako sa pagka-DDS dahil hindi nakaupo si PBBM. Sinisira pa nga ni Digong. Weak president, ayun. Meron tayong weak na presidente. Ang alam lang niyan maglamyerda, maglakwatsa, at gumimik. Ito, totoo yung sinasabi ni Jordan G. Kahit sa 16 million ni Digong, may loyalista doon dahil ginamit niya si Apo Lakay. Correct ko yan.